Araw ng EDSA ngayon. Ayun o. Kaya natatakbuhan sila. Ay, pinaano sila o. Lalaban ah. Wala yung pulis o. EDSA Revolution, mga lodi o. EDSA ngayon, EDSA. Napakadami. Grabe mga lods, no? Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Dati, kung makapanglait, no, kay President BBM at sa mga Marcos, wagas. Pero ngayon, all praises na. Ang galing din. Ang galing din ni Dilima. Naks, no? A blessing. A blessing, 'di ba? Kasi nakalaya ka. Pero, 'di ba? Napakakapal ng mukha nyo na kayo mismo ang nagsasabi dati, 'di ba? Marcos magnanakaw never again. 'Di ba? Kung ano-ano pang mga pinagsasabi nyo. Pero ngayon, 'di ba? Iba din. Kasi nga, 'di ba? Nabigyan ka lang ng pansamantalang kalayaan, blessing na. Well, kahit nakalaya ka, kahit ano pang pag-iingay ang gagawin mo, hindi ka na mananalo. Tandaan mo yan, Dilima. Ang ikinapagtataka ko lang mga lods, 'di ba? Bakit tinatawag nila at bakit kumakapit sila ngayon sa ICC? Kung umuusad naman pala ang rule of law natin dito sa bansa. 'Di ba, Dilima? Nabigyan ka nga ng pansamantalang kalayaan. So meaning, tinatawag nyo ang ICC kasi gusto nyo lang talagang, 'di ba, siraan at pabagsakin ang mga Duterte. Hindi dahil sa mga biktima, hindi dahil ganun, kundi dahil sa mga sarili nyong political reasons, 'di ba? Ginagamit nyo pa mga biktima kuno. Heto na, heto na. She's definitely thinking about it. And definitely yung mga paghayag ng mga kaalyado tulad ni Senator De Lima, magiging konsiderasyon niya doon sa kanyang magiging desisyon for 2025. So ito yung panawagan na tumakbo, no, si former Vice President Leni Robredo this coming midterm election. Alam niyo mga lods, pagtatakbo, 'di ba? Pagtatakbo si Leni Robredo, it's gonna be an exciting election. Lalo na kung pati si former President Tatay Digong ay tatakbo din, no? Ay, grabe. Grabe to. And for me, okay yan, no? Okay yan. Kasi sa totoo lang, lalo na sa mga nangyayari right now, di ba? At least para matest, no? Matest ang bawat partido. Di ba? Kasi of course, hindi magpapahuli ang mga pinklawan, hindi magpapahuli ang mga dilawan. Di ba? And right now, medyo nag-iingay na sila, no? Kasi ang maingay lang kasi right now, di ba? Yung mga Duterte, yung mga Marcos, so kailangan nila ngayong sumingit. Di ba? Singit din sila, no? Kaya nag-iingay na sila. Dahan-dahan na silang nag-iingay. Kayo ba mga lods? Ako, na-excite ako. Di ba? This midterm election. And let's see. Let's see kung talagang, 'di ba? Sino ang mas pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino? Sabi niya, wala na ang mga Duterte. Ha ha ha. Oh, sure ka? Ganito, i-challenge kita. Magpa-kalye survey ka. Pa-kalye survey ka lang, 'di ba?
nang mahimasmasan ka. Kasi sa totoo lang mga lods, 'di ba, nakakapagod na magyabang eh, 'di ba? So, kasi sa totoo lang, hindi naman kayabangan ang magpapanalo sa sa eleksyon eh. Kundi, 'di ba, ang mga totoong boto at opinyon ng mga Pilipino. 'Yun naman eh. Tingnan mo mga dilawan. 'Di ba ang yayabang nila? 'Di ba? Inaangat pa nga nila ang mga bangko nila eh. Ang tanong, nananalo pa ba sila sa eleksyon? Hindi na. Kaming mga sumusuporta sa mga Duterte, kay Tatay Digong, okay lang. Okay lang sabihan nyo kaming konti lang kami, wala na kami. Ayos lang yun kasi sa totoo lang tayo. Lumabas ka ng bahay nyo, magtanong-tanong ka sa mga tao, hinahanap-hanap pa rin nila ang Duterte leadership. Hindi yan pagmamayabang. Magtanong ka, 'di ba? I-survey mo. At lagi niyong tandaan, baka nakalimutan niyo lang, ang mga Duterte ang tumapos sa mga dilawan. 'Di ba? Kasi 'di ba ganito ang history, o back to history tayo. 'Di ba? Malakas ang Marcos dati kay Apolacay dahil kay Apolacay Senior. Pero pinatalsik ng mga dilawan. Pero may nag-iisang Duterte na pinatalsik niya ang mga dilawan. So, sino ang mas pinakamalakas? Kaya sa totoo lang, i-analyze mo lang yung mga bagay-bagay. Kaya ako, opo, no? Kumbaga sumusuporta kami sa mga Duterte. Hindi namin kailangan pa iyabang na, 'di ba? Kami ang marami, hindi na. Sa eleksyon tayo magkakanda talo-talo dito. 'Di ba? Sa eleksyon tayo. Kaya bago kayo magmayabang, no, i-make sure nyo munang solid kayo. I-make sure nyo munang solid kayo. And i-make sure nyo munang solid ang resulta ng mga sinusuportahan nyo. Kasi sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi nakakalimutan ng mga tao ang maraming ginawa at pagbabago ni former President Duterte.